Saan man galing ang ihip ng hangin, mapuwing man ako ng buhangin. Ang ngiting ito'y may munting pag-amin. Maliwanag pa sa araw, ang liwanag ko'y ikaw. Ang mabihag ng iyong mga bisig, tanging kaligayahan ko tili, handang mag-alay sa ngalan ng pag-ibig. Wala nang mas malinaw, ang liwanag ko'y ikaw. Ikaw ang ilaw, saan ka man dalhin, hindi na tayo matatakot sa dilim, dahil iba ang dala ng pag-ibig mo. Liwanag sa buong mundo. Shine Pilipinas, shine. 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 Itinataguyod ang malasakit sa isa't isa. ABS-CBN News and Current Affairs. Happy Wednesday mga kapamilya, Mayo 13 taon 2015. Kumustahon ta muna si Jonathan Maestrado na nasa San Pascual, Masbate, Pamangiraray para sa Isla Rancho Festival. Jonathan? Kapamilya, midweek na, Miyerkules, Mayo 13 taon 2015, live Pamangiraray ako digdi sa San Pascual, Burias Island, Masbate, tanganing ihatod sa Indo ang mga pinakore sa Saindang Festival. Ikaduwang taon na po kan Isla Rancho Festival. Ngunya na daw po igwang gigibuho na karera ni mga bangka o itong inaapon din dang bangkarera. At yan po mga alas 7 ning aga, ining nasa likod ko kang pantalaan digdi sa San Pascual, papahalion ining mga baruto na ini asin mariribanin ini katupang mga masaradit na mga baruto kung apulon po sibid-sibid. Kadakol po makonsuelo ini tadakol na mga papremyo hali po sa BFAR ang itatao hulita ang bulan nin Mayo po pigdeklara po na Fisher Folks Month. Igwang ipapanao na mga marine engine tanganing mas pangmaengganyo ang sa tuyang mga kapamilyang parasira digdi sa San Pascual na maging o magsunod duman sa legal na paagi po nin pagsisira. Nakaantabay na kamo sa Radyo Sindyaryo nindo sa pagkaaga. Salamat, Jonathan. At mga kaibanan ta sa liwat, iribana kita kapamilya sa log ni 45 minutos para sa mga bareta asin impormasyon na dapat nindong maraman ngunyan. Pasana, inian, ma. Mga kaibanan ta naman ngunyan na aga si Ate Karen Canon dyan sa probinsya nin Sorsogon para sa pinakahure manungod sa Bulkang Bulusan. Karen Canon, Ate Karen, kumusta dyan? Miles Mantilido Pamangiraray na nasa Alert Level 1 ang estado kan Bulkan Bulusan asin sa pinakahuring tala nga ni kan Fivox, tulong volcanic quakes ang nai-record sa nakalihis na 24 oras. Asin kasud nga ni Miles, nadagos na ang aerial survey kan Fivox.
Magayon ang panahon sa bilog na rehiyon, kaya naman perpektong pagkakataon man ini para magkundusin ng aerial inspection sa Bulkang Bulusan. Gamit ang chopper kan Philippine Air Force, maawot mahiling kan FIVOX hali sa itaas ang mga deposito na pigbugakan Bulkang Bulusan kan May 1 asin May 6. Daiman gayong nahiling ang bulkan huli sa mahiibog na panganuron. Nakuha na kan FIVOX ang impormasyon na maawot nindang maaraman. Minimal talaga yung abo na nilabas ng Bulusan kasi halos wala tayong makitang ash traces sa mga halaman. But sabihon kay ni Sigun Kilagwerta, minor explosions man sana ang duwang magkasunod na pagputok. Sa ngunyan hahalato na sa naninda ang duwa sa tulong resulta kan ground deformation survey sa tulong leveling line sa bulkan. Sa saro kayang leveling line, daing nahiling na pagbabago sa edifisyo kan bulkan. Piglalauman ko ta nindang maglupos ini matapos ang duwang pagputok. At yung ugali pa ng Bulusan na hindi lang isa, dalawa ang pagputok nito, so we can expect some phreatic events sa darating na araw. Ang saro pang pigahalat ngunyan ang resulta kan chemical analysis sa abo na nakuha kan magputok ang bulkan kan May 6. Digdi maaraman kun may panibagong material asin kun may magma na sa irarom kan bulkan. Sarong phreatic type volcano ang bulkan. Both sabihon abo sana ang pigbubuga kaini. Alagad may na-record naman ang FIVOX nin pagputok kaini na may pyroclastic materials. Miles hasta ngunyan dai panagad pigahali kan FIVOX ang posibilidad na masudnad pa ang duwang enot na pagputok kan Bulkang Bulusan kaya mantingidong patanid kan FIVOX ang pagiging handa asin alerto bako sa kan disaster officials kundi maging mismo kan mga residente na nasa palibot kan Bulkang Bulusan. Miles? Salamat Karen Canon sa imong report. Asin ingat po kamo dyan. Mientras tanto, sa ibungani kan paglampas kan bagyong Dodong sa Riyong Bicol, nanotaran pa man giraray sa Matnong Port sa Sorsogon ang halabang pila nin mga truck. Sa banwaan sa Nakan Irosin, sarong kilometro ang pila kan mga truck. Kung susumahon subuot maabot 300 na truck inias imposibleng madugangan pa sa mga masunod na daw. Maraot sa naagbuot kan ibang truck drivers, sulitan iba sa inda sarong simana na. Alagad may mga truck subuot na pigpapalusot maski dai nagpila. Serbisyo publiko muna kita, pinapaisi naman sa miyembros konsumidores kan Kasureko 1 na magkakaigwa ng power interruption ngunyan na aldaw. Mayo 13, puon alas 9, sagkod alas 4:30 nin hapon. Apektado kay niyan mga lugar na Aurora mga po asin na nagkapirang parte kan fabrikante. Gabus po yan sakop kan banwaan kan Sipokon. Tigpapaisi naman sa mga Banco de Oro customers na magiging offline ang nagkapirang services kan BDO sa aga Mayo 14 Huwebes, puon alas 12:30 ning aga sagkod alas 5 nin aga. Kabali digdian ATM, pag-check nin balance asin withdraw pati na sa mobile banking. Burat na lalaki kritikal kan ma-hit and run. Palaboy naman nadukayang gadan. Gabos yan sa storya ni Riza Mostar. Bulagta ang lalaking ini sa highway kan La Medalla Baaw Camarines Sur mag-alas 11 kasubanggi nang itumtulos ang lawas kaini haros maputol ang tuong bitis. Sa investigasyon kan pulisya, pabalyo ang biktimang si Ernesto Villafuerte 58 anyos kan maligis nin pigtutubod ang truck alagad dinulagan kan kagibo. Nagnegatibo ang hot pursuit operation kan Baaw Police. Kritikal ang kondisyon kan biktima na subuot burat kan ma-hit and run. Day pa ini nakakaulay hasta ngunyan. Mientras tanto, day pa nabibisto ang lalaking ini matapos madiskubring gadan sa hampang nin sarong residensya sa Diversion Road, Zone 1, Barangay San Francisco, Baaw, Kasugma. Pigkakarkulong nasa 25 hasta 30 anyos ang lalaki, maputi. 5 feet 3 inches ang langkaw. Maniwang ng gayo ini asinano tarang mayo nin sulot pan ibaba. Sigun sa pulisya, palaboy ang lalaki sa lugar bago nadukayang mayo ng buhay. Sa mga nakakabisto digdi, pwedeng makipagkoordinar sa Baaw Police o kaya magdiretso sa Del Carmen Funeral Homes sa Barangay San Juan, parehong Banwaan. Riza Mostar, ABS-CBN News.
Duguan na sinakabulagtan naman sa gilid kan Tinampo sa Diversion Road kan Nabuac, Camarines Sur ang 24 anyos na si Eric Pagaw. Sigon sa mga residente, mayo nakariparo na nabungguan si Pagaw sa lugar na nagkausa kan aksidente. Alagad, base sa investigasyon kan pulisya, nasabitan da si Pagaw nin sarong truck. Rason kan pagkakaaksidente kay ni. Sigon sa biktima, halida siyang banwaan nin bato, papuli na kuta sa pili. Pasado alas 6 kasuudma. Denya man da marumduman kung nabundol siya o self-accident ang nangyari. Alagad sigon sa pulis, sarong motorista subot ang nakahiling kan aksidente, ipigtutok do kay ni ang sarong truck na biyahe pasiring Legazpi. Tulos nagsagibo nin hot pursuit ang pulisya as inaabutan sa bato ang pigsasabing truck. Naninindugan naman ang driver ka truck na si Dominador Abad Jr. na mayo siyang naaksidente o nabubundol na motorsiklo. Tigbubulong na sa ospital si Pagaw mantang pigi-imbestigaran ng gadngunyan kan pulisya kung ano nagad ang tunay na nangyari sa nasabing aksidente. Ayun nga, so, ma'am, wala akong nabangga. Pinipilit nila na may nabangga ako. Hindi ko aminin na may nabangga ako dahil wala naman ako talagang nabangga. Sa syudad ni Naga sa syudad ni Ligao tulos nagresponde ang pulis matapos na magtanogan alarma kan sarong bangko sa mismong sentro kan syudad alas 9:15 kasubanggi. Pigchekan pulisyan bisinidad kan bangko. Dahil sindan ni nahiling na tao sa laog kan bangko, sarado ang gabus na mga pintuan kay iniasi nakapadlock. Istorya kan nagkapira mga tao sa lugar bako ini ang pinakaenot na beses na nagkaigwanin alarma ang bangko. Posible subot na sobrang sensitibo ang alarm kan bangko asin tulos na munang alarma igwanin nagaagi sa sensor kaini siring kan hino. Kaya sigon sa pulisya, false alarm man sana ang nangyari. Good news para sa mga taga-Sipokot, Camarines Sur na pilipon sa indong banwaan. Kan Department of Social Welfare and Development, katuwangan Department of Environment and Natural Resources para sa pilot launching kan Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program o ASAP. Kaibaan, 20 iba pang ahensyas de gobyerno mataonin 300 milyones pesos na fondo ang grupo para sa mga i-implementar na iba-ibang programa para sa kasaraditan. Aaramonin dakon ano ang mayormenteng produkto sa nasambit na banwaan na dakulaan potensyal sa merkado. Susuportahan maninda sa paagi ni mga sustainable programs as in projects. Sa paagi ini matatabangan daan na pan-urual daw ng mga pangangaipo kan mga nagtitios na residentes, matatabangan mandakan programa ang mga kataraid pang banwaan. Kasabay man ay piglunsaran ASAP sa mga napili pang banwaan na Bato, Libmanan, Syudad nin Iriga na tatauan manin parehong pondo asin benepisyo. This is a pilot, no? At this is being implemented sa whole Kamsur. We're going to focus on the poor, high migration at saka high trade area. Tiripon sa sarong hotel sa syudad ni Naga, kasudbaan man iba-ibang katuwang kan Erda Foundation Incorporated sa pagtabang sa mga nangangaipuhang aki siring kan mga child laborers. Sarong non-government organization ang Erda na nakabase sa Metro Manila. Maniba-ibang programa ang sa inang pigkukondusir siring kan education, livelihood, maging protection sa mga kaakian. Presente sa consultation ang personahes kan Provincial Social Services Office kan Camarines Sur, mga LGU, MSWD, DA asin dole, magurang asin barangay officials kan mga barangay sa probinsya na may record nin child laborers. 4 na taon ang programa kan Erda, may kinaaraman sa child labor. Matapos ini sa Setyembre, kaya naman mawag kan organisasyon na maipadagos ini kan mga opisyalis lokal kan probinsya. Sa datos kan Erda, nasa 12,000 na child laborers sa probinsya ang sa indang natabangan. Mga kapamilya, sa monitoring ka Department of Trade and Industry o DTI, mayo pang nanotarang pagbalgar sa ipinato na Suggested Retail Price o SRP sa mga pangenot na barakalon kabali na ang mga school supplies. Siring ka notebook na nasa 11 sagod 19 pesos, pad papers na nasa 9 sagod 20 pesos,
sagkod 6 pesos naman ang mga lapis. Mantang 4 pataas naman ang mga ballpen. Sa mga Crayola, 11 sagkod 50 pesos naman depende sa bilang kaini. Tanganing masigurar na estable ang presyo kan mga school supplies. Padagos na nagkukondusir ning diskwento caravan ang DTI sa Camarines Sur. Gigibon na ini, tandaan po Mayo 19 sagkod Mayo 20. Sa atubangan po yan kan DTI Provincial Office sa Panganiban Drive, Naga City. Tulong libro naman ang koleksyon ng mga tula asin rawit-dawit ipiglonsar. Suporta sa Bicolano Literature, hagad kan Tulong Bicolano Writers. Yan sa storya ni Kate De Lovieres, ngunya na aga. Formal nang ipiglunsar ang tulong librong Bicolnon na koleksyon ng mga kontemporanyong tula asin rawit-dawit. Obra inig kan mga parasurat na sinda Luis Cabalquinto, Marne Quilates asin Gabriel Bordado na binansagan na Tulong Muskitero. Batikan ng mga parasurat sinda Cabalquinto na nakabase na sa New York asin si Quilates naman sa Manila. Para naman sa politikong si Bordado, ini ang sa iyang humildeng pagtuon sa pagsurat. Ini yung libro, compilation kang gabos na mga essays, itong mga selected essays and poetry na pigsurat ko poon pa ka nasa college ako. Kanya ako pa sa UP Los Baños. So halos sobra niyo sa 40 taon. Sa librong Tiling Fields, mababasa ang 40 anyos ng mga natipon na tula asin rawit-dawit ni Bordado. Dakula ang pasasalamat niya na mabistoan sa iyang kapasidad sa pagsurat. Ang premyadong parasurat naman na tubong Daraga Albay na si Quilates, ibinugtak sa librong Times Enchantment and Other Reflections ang mga bago niyang surat na mga tula. Sana po magbakal ka mo kang libro me, tapos libro ko na bago. Ini po ang panglima kong libro kay mga tula, mga rawit-dawit. May hiling naman sa mga American textbooks ang literasiyang naisurat na kantubong magaraw na si Cabalquinto sa New York. Sarong paaginin pasasalamat niya mandaa ang pagbilog liwat nin libro na The Fog. Diyos mabalos, mamutang kong banwaan, mamutang kong mga kababayan. Pinublikar ang mga libro kan Ateneo de Naga University Press na nagsusuporta ng GAD sa lokal na literatura. Bako lang silang Bicolano, kundi mga midbid na mga writers nationally and internationally. Actually, sana kadakol pa kitang ma-inspire, kundi man kamo makalaog, makabali sa 75 books, padagos manggirara ang pag-publish tanin mga libro through the Ateneo de Naga University Press. Excited po ako mabasa inyo, especially ang pambuk ang papa ko. Gusto ko mag-try mag-write kaso kailangan pa more practice. Ayos siya. Nasa around 40 books na na-publish, which I think is really very big. Hagad ngunyan kan Tulong Muskitero, ang urog na pagsuporta kan mga Bicolano sa saindang mga libro na pwede nang mabakal sa mga bookstore. Kate De Lovieres, ABS-CBN News. Sobrang init na rakan salda, posibleng magkausapuning man iba-ibang helang. Antioxidant dakula at may tatabang para makontra ini. Yan sa storya ni Mitch Villanueva. Summer na naman ang panahon kunwaring pinakamainit sa Pilipinas. Ini ang problema ngunyan kan 44 anyos na si Florante Paler, sarong personal driver. Huli kaya kan init kan panahon, manlain-lain ang sa iyang namamatian. Tulos niyang binaguan sa iyang lifestyle. Imbes na magtukaw sa nasa sa iyang bakanteng oras, pigsabay niya sa iyang daily routine ang pag-eehersisyo. Sinabayan niya pa ininin pagkakanin prutas, arogan mangosteen, asin food supplement, gibo digdi. Bagamat nagre-reseta kami ng mga gamot to control the symptoms, gaya ng pagpababa ng blood pressure, naniniwala akong dapat mayroon pa rin tayong prevention para wag na silang atakihin ito. Ang Garcinia mangostana ay nakitang may properties to help lower down cholesterol and triglycerides at ganoon na rin ay nagpapabuka ng masisikip na ugat sa ating katawan. Tulos manahiling ni Florante ang pagbabago sa iyang resistensya. Sa ngunyan, padagos ang pagtumar ni Florante kan food supplement. Padagos man na nababawasan ang dating puro pirming pagkulog kan sa iyang payo. Mitch Villanueva, ABS-CBN News.
Nagbabalik ang Marahay na aga kapamilya digdi sa San Pascual, Burias Island, Masbate. Digdi akong ngunyan sa indang market, no. Hinahalataan pag-abot kay itong dakul pang mga sira hali sa kadagatan ninda. Ulit mga alas 8, alas 9 nag-aarabutan yan. Pero pasampulan ko kamo ka mga preskong sira na yaon digdi sa San Pascual. Tatay, anong binakal mo pong sira? Hito po. Hito? Gurano? Hito po. Guranong kilo? 70 po, 70. Presko? Oo. Paano po maaaraman na presko yung nabakal po nitong hito? Mapula po ang hasang po. Kumusta unta si nanay? Nanay, ano pa po ining mga sira na yaon ta digdingon yan? Ano po ining sira? Saramuliete, sir. Saramuliete. Ito, sibubog, tulingan, buraw, sulit, ito, lansahan po, pakan, tapos, manang, ang sakay ni manang, oh? Manay, ano daang pangarang kaining sira na ni? Lapis. Pero, ini po nanay, gusto ko ining mahiling kang mga kapamilya ta. Dugso, perang kilo ini. Pag binakal ko ini, gurano? 120. Sige, pag-isipan ko, Biyernes pa kumahali digdi, baka mapala na digdi. Pero mga kapamilya, yaong kami digdi sa market ninda, gusto akong ipahiling na sira na igwang araw kayo ni sa Camarines Sur, no? Itong tilapyang bato, tsaka tilapia kang buhi. Pero ini, organic ini nga tilapia. Pigtutulod ini sa sarong barangay digdi sa San Pascual. Organic ini mga kapamilyang tilapia. At yan, before, mapahiling ng mga recipes sa ito yung mga kapamilya digdi kung paano ini niluluto. Paano po nasabing organic ining tilapia na ini? Hulita, igwasan na sindang ginagdi, sila nagagamit ng feeds, igwasin ng mga ginagamit lang na bahog digdi na halis sa mga nahihiling din ng mga tanom sa indang natad. At yan, gusto tang makaulay na before, tanganing iheras ta ini sa yung mga kapamilya. Lalo na po niya ng mga panahon na pirmi na sana pong nababaritaan ta, may mga panibagong helang, halipot na ang buhay ng mga tao, huli ka mga nakakakanin ng mga sira na or mga pagkakan na syempre igwang mga chemical, igwang mga ginamit ng mga artificial na fertilizer. Abangan po yan ha. Asin sa Albay naman, igwang Agri-Products Caravan na ginigibo ang Department of Agriculture. Asin aramon ta kung ano ang mga paninda na yaon dyan sa lugar na yan na duman ni Mitch Villanueva. Pero bago yan, mga kapamilya, Ate Miles, gusto ko kamong araong kainin kapot tungon yan. Speaking of organic, kung igwang organic na tilapia digdi, igwa man digding organic na mangga. Hawaiian mango ini, mga kapamilya. Dakulaon, no? Sabi ko, baka pwedeng ining itanom dyan sa natadmi. Baka pwede kita ang bakong kilo ang pinag-uulayan digdi, kundi tama tatay, no? 3 pieces for 20 pesos. Baratuhon, mga kapamilya. Kaya naku, kung makadigdi ka mo sa San Pascual, sigurado healthy lifestyle ka mo, tapuro o kadaklan sa mga produkto dinda organic. Aramuta muna ang detalye kang istorya ni Mitch Villanueva, manungod naman sa Agri-Products Caravan kan Department of Agriculture dyan sa Albay. Nag-ala Market Day sa syudad ni Legazpi. Huli kan selebrasyon kan ika-13 taon kan Agri-Fiesta kan Department of Agriculture sa probinsya nin Albay. May man iba-ibang gulayon, root crops, mga pananom asin iba pang agri-products hali sa 15 munisipalidad asin tulong syudad sa Albay anipig tampok digdi. Mayroon po kami mga ornamental, tsaka mga culinary, tsaka mga medicinal plant. Parawakan chicken, Mexican chicken, tapos yung saso. Tapos sa side po kayo ini pa po sa produkto para sa mga pananumta,
Tanganing maging friendly po kita sa environment. Si Charlotte sarosana sa mga nawili mamakal sa Agri-Fiesta. Mas mapapamura ka sa mga ibang bilihin, tapos yung mga paninda ng mga iba-ibang barangay is na ipopromote nila. Kasabay kan pagbubukas kan Agri-Fiesta, nagtiripon man ang mga paraoma asin parasira para sa sarong kaugmahan. Upang sa ganun po ay ating marikognisar ang kanilang importanteng kontribusyon sa ating sosyedad, especially po sa pagkain ng ating mga kababayan. Madurar sundo sa Biyernes ang Agri-Fiesta Caravan sa Albay Astrodome Compound. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Sa San Pascual, ang oras ng mga kapamilya 6:57 na po rin pagkaaga. Naging makulor po ang pagpuon na ikaduwang taon kan Isla Rancho Festival kasudma. Makonsuelo po ang ginibong mini rodeo games asin pagkabanggi po atraksyon ang piraminutong fireworks display. Dala na tayo ni. Sa pagpuon kan Isla Rancho Festival kan San Pascual, kasabay ang pagpapasalamat kan Banwaan na nailigtas ang Bicol sa bagyo. Kaya dagos ang kaugmahan, may pa-contest sa baka na may pinakamagayon na biste. May karera di sintas ang mga cowboys na nagbali sa parada. An may pinakadakol na nakuang nakasabit na laso, gana. Sa trade exhibit, tinungkusan kan Department of Agriculture ang bentahe sa mga paratanom asin parasira kan food terminal o bagsakan produkto sa mga barangay asin munisipyo. Nakaresibi man ang mga asosasyon nin paratanom nin mga tulang nin prutas asin gulay na oras magtalubo pwedeng pagkakitaan. Big kaminar kan BIFAR ang mga San Pascualeños na magkapital sa organic aquaculture o pag-iwas sa pagbahog feeds asin seaweeds production. Nasa Burias ang Chief Tourism Operations Officer kan Department of Tourism. Pagirumdum kaini sa komunidad, daihaleon ang Tatak Bicol sa mga Tourism Development Plan. Ini kaya ang hinahanap kan mga banyagang turista. Dapat responsable tayo at saka tama at ang iniisip natin sa pag-develop ng turismo dito sa Pascual na magtatagal siya hindi lang para sa ngayon at para sa long term o lasting welfare of San Pascualeños. Maniba-ibang rodeo games man ang ginibo sa Sarong Turil sa Barangay Bulod. Arog kan parikasan kan mga cowboy sa pagpatumbaling baka. Karambola o sururog-surog na pagpatumbanin nanunuag na baka, parikasan sa pagbunot ng nyog asin erinutan sa pagdakop ng tigrasahan na urig. Kaya kahit ang San Pascual ang pinakamalayong munisipyo sa probinsya ng Masbate, nagkakaisa pa rin ang aming mga damdamin para i-promote at pagkaroon ng pride para sa probinsya ng Masbate. May fireworks display pagkabanggi. Pinili naman sa Isla Rancho Night ang cowboy asin cowgirl na best in costume. Kadakol pa kami mga kapamilyang iherasin yung istorya digdi sa San Pascual, kaya antabay sa nakamu digdi sa Maray na Aga kapamilya. Sa ngunyan, hinahalata na sanaan pagpuon kan bangkarera duman sa luwas kaining market, asin digdi naman sa public market kang San Pascual sa food terminal ninda ang bagsakan. Padagos ng pag-abot kang mga paraoma, mga paratanom, asin mga parasira tanganing ibenta an sa indang mga mga produkto. Gusto ko lang ipahiling sa indo ining bagong abot na sira o ano pong abot kayo ni ma'am? Lamadang. O pag binenta ining sarong bilog na inigura ano? 4 kilo. Gura na ang 4 kilo. 80 po ang kilo. 80 lang. Pero pag binakal yan sa Naga, mahal ng maray. Ano? Alright. Sige, good morning sa mga kaiba na taligdi mga para tindaning sira sa San Pascual Public Market. So yan muna. Magaling na aga sa Indo Gabos. At siyempre, Ate Miles, balik muna sa iyo. Mista ka. Salamat, Jonathan. Uy, presko ang sa iyo mga sira na pigtampok ha. Padara.
Kung ibuot ka mo ipatampok digdi sa Mac, pwede mag-email sa jonathanmaistrado@gmail.com. Mag-post sa samuyang Facebook page. Pwede man magpadara ng mensahe sa Mac Text Line. Prioridad ang magamit kan keyword na Mac space pangaran, space address, as in detalye kan sa inyong report. Ipadara yan sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screen. Para naman, madalang kami anytime, anywhere. Maglago na sa www.iwanttv.com.ph. Kapamilya, salamat po sa pag-iba nindo sa muya ngunyan na pag-aaga sa loob ng 45 minutos na baritaan asin restoryahan. Time check 7:02 na po ning pagkaaga. Tandaan ng taong may malasakit sa kapwa, positibo asin produktibo ang pagkaaga. Inian maray na aga, kapamilya. Shine, Pilipinas, shine. 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 Sa bawat kilos magdala, damdamin mo'y sumisigaw. Ang ganda mo'y sumasayaw. Buong mundo'y nasisilaw. 7,107 islands with a touch of heaven. Beautiful face.